13 gulang pa lamang ay paghawak ng sandata at pakikipaglaban ang tinuturo sa akin ng aking ama. Dahil sa isang sindak na nangyari sa ating lipunan. 16 na taong gulang ako nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay makilala ko si Carmela, ang aking iniirog. Wala siyang kaalam-alam sa aking tunay na pagkatao. Sa paglipas ng panahon, alam ko malalaman niya ang lihim na kitagal kong kinipkip sa kanya. At sana, sa pagdating ng panahon na yon, ako ay nabubuhay pa. Mahal ko! You're finally here. I miss you. Paumanhin, binibinit, pinaghintay kita. No, don't be sorry. I have something to tell you. My parents gave me a curfew. They want me to go home before 5. If not, they will give me a punishment. And I'm scared na maging hadlang iyon para di tayo magkita. Huwag ka na malungkot. Tara na. Enjoy natin tong araw na to. It's already 4:30 na pala. I need to go. Bangot ka na naman. Kikita pa naman tayo Sabado ah. Tulad na ating nakagawian, alauna ng hapon sa may puno. Bago ka umalis, nais ko masilayan, abangiti mo sa yung labi. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. I love you more. O siya, mag-iingat ka. Papakasalan pa kita. Paalam, mahal ko. Paano? Inay, dito na po ako. Paano po? Sila'y tayo po. Sinasanay niya iba pa nating mga kasama na saan ka pa naparaw na hindi ka mahagilap ng iyong ama kanina? Tabi-tabi lang po, nagliwaliw. Sige po, inay, pupunta ako na po sila itay. Sigurado mayayari naman po ako nito. Oh, Manito! Nandiyan ka na pala. Saan ka galing at hindi ka namin makakita? Juanito! Tay, mahal ako. Pagmahin po, di po ako nakapagpaalam sa inyo. Siya, tara na, mag-i-ensayo na tayo. Hoy! Tapa! Warren! O Iha, bakit ka nagmamadali? Tito, kailangan niyo mapanood yung balita. Proclamation of martial law is not a military takeover. Sumusobra ka na talaga! Dapat talaga mapatay si Kayang hayop na yan! Yaya, I will have an heart attack because of you. Yaya, give me another one. LESB po ako. Bakit ikaw ha? Okay. Just imagine, let's say you're seeing someone and you're afraid your parents may find you. Never mind. And so it is, Sweetheart, as I promised all of you, my
Han, how's our business? Matindi ang epekto ng martial law. Some of our business, maaaring magsara. The abrupt changes in policies and regulation made it difficult for our businesses to make long-term plans and investments. I also heard po that many businesses forced to shut down due to strict regulations and curfews. What we're gonna do now, Han? That's what I'm trying to tell to both of you. Kilala niyo ba ang mga De La Puerte? I think I heard that somewhere. That the developers you're talking about, are they perhaps the most well-known in the business industry? You are right, sweetheart. Lumapit lamang daw tayo sa kanila kung mangailangan man daw tayo. And they are willing to invest $500 million in our company with 0.01% interest. We are going to have 5 million pesos a year. Really? Pero meron daw silang kondisyon. Tsaka na raw nila sasabihin if we really need their help. Mom, Dad, tomorrow is Saturday, right? Can I go out with my friends? Napansin ko lagi ka may lakad tuwing Saturday and Monday. Don't overthink, Mom. Okay, just be safe, ha? Always, Mom and Dad. Hi, Yaya! Ma'am, Carmela, sakto po ang dating niyo. Kailangan na daw po kayo sa office, sabi ni Lucy. Okay, Yaya, thank you. Pasok! You're here, sweetheart. Take your seat, sweetheart. Sweetheart, nalulugi na tayo. We managed to seek help to De La Puertes. They're going to invest, tulad nga ng sinabi nila. But Dad, you said last time there's a condition. Ano po yun? I just received their message a while ago. You need to marry their son, Nicolas De La Puerte. What? You're kidding, right? Sorry, sweetheart. We don't have choice. You will marry their son, Nicolas De La Puerte, whether you like it or not. Sweetheart! Time seems to slow down here, as if it was made just for the two of us. Everything just feels so perfect. I hope it will take forever. Ano? Kanino? Yung company namin nalulugi na because of martial law. Hindi sila ng tulong sa isa naming business partner. And they have one condition. In order for them to help us, they want me to get married to their son. And it's a big no. Alma lang, mahal ko. Huwag ka nang malungkot. Gawin natin ang paraan yan. Sa ngayon, i-enjoy natin ang araw na ito. At ngayon lang tayo muling nagkita. Taimado po. Taimado po. Kailangan na natin kumilos ba dito? Habang tumatagal, mas lalong maraming mahirapan dahil sa pamamalakad ni Marcos. Kaya ngayong darating na Martes, kailangan natin isagawa ang plano. Tito! Natulugan tayo! May nagturo na kinaroroonan natin. Nandiyan na ang mga para. Ano? Juanito, tuwagin mo iyong ina! Madali! Anong nangyayari? Ba't may putukan? Kailangan natin tumakas. Tara na!
Dito! Tita! O dito! Love, where are you? Ikaw na si Carmela. Orange, matalik akong kaibigan ng pumanaw. Ha? Ano? Pumanaw? Pinabo. Mahal kong Carmela, alam kong darating ang panahong ito. Siguro sa mga oras na binabasa mo ang liham na ito ay wala na ako. Nais kong sabihin sa iyo na hindi sa inakala mo ang buhay ko. Ito ay magulo at mahirap dahil sa martial law. Isa kami ng mga pamilya kong lumalaban upang mapatalisik ng ating Pangulo Marcos. Isang sikretong hindi ko na mapagpipigay alam pa sa iyo ng personal. Kaya humihingi ako ng patawad. Hindi ko nais guluhin ang ating relasyong nabuo. Kaya hindi ko muna pinibigay alam sa iyo. Ako'y humahanap ng tiyempo. Hindi man ako makakahingi ng tawad sa iyo ng personal. Kaya pinaabot ko ang liham na ito sa aking kaibigang si Alexandra. Kaisa naming lumaban para sa kalayaan. Mahal ko, tila ito na ang huling beses maipapaalam ko kung gaano kita kamahal. Isa ka sa magandang nangyari sa buhay ko. Ang makilala ka ay tila pa isang biyaya sa akin ng Panginoon. Sa kabila ng huguluhan sa buhay ko ay binigyan niya ako ng pagsamantalang kalayaan at iyon ay makasama ka. Ang tanging hiling ko lamang ang iyong kaligtasan at kaligayahan. Muli, patawad mahal ko. Sa kabilang buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli, mahal ko. Nagmamahal, Juanito. I've been waiting for you, my love. Na magiging tagpuan natin sa mga araw na magkikita tayo. Dito, magiging malaya tayo. So this will be our safe place now? Our safe house? Oo, mahal ko, our safe house. I am Monica Jane Palmes and I am the director in this group. For me, being a director is difficult kasi malaki ang expectation sa akin ng mga ka-group ko. Also, minsan mahirap din kasi yung mga gusto kong gawin nila ay hindi agad nila nagagawa. And minsan may time na sumasakit yung paa ko kakatayo and kakahanap sa mga actors and actress na pawala-wala. And also, mahirap kasi minsan, may times na sumasakit na yung lalamunan ko, kakasigaw sa mga maiingay, and nakakailang take din kami sa isang oras.
I'm Ashley Tenorio and I am the writer of Book 2. In writing our teleserye page, nahirapan ako sa part ng mag-isip ng flow kung saan ipapasok yung mga subject na hindi nakita doon sa story na kukunin ko sa issue namin which is yung version 2. Po si Princess Deanira. Ako po si Mayor Margaret. Kami po ang videographer. Napakahirap po maging videographer kasi nakakailang take po kami sa isang video at hindi naman po ako sanay na mag-video dahil magalaw po ang aking camera. At super init din po minsan pag kami po nag-video and napakaingay po ng paligid. As a videographer po, mahirap po mag-adjust kapag masikip po yung place dahil yung camera po is hindi po siya masyado na-zoom. Kaya yun lang. Gumamit po ako ng filter na black and white para po sa flashback and naghanap po ako ng music para po sa babagay sa aming mga video and mga transition po kagaya po ng mga fall in, fall out at marami pa po. As a producer, nahirapan kaming maghanap ng place na tahimik at minsan ay agawan sa place na aming pag-film. Bilang producer, ang aking struggle at experience sa aming teleserye pitch is mahirap kasi yung mga actors, ang hirap nila hanapin, pawala-wala kasi sila, kaya tigat kami matapos sa aming film. As a producer, mahirap kasi mahirap mag-provide ng mga kailangan ng mga tapos sa isang scene, kailangan mag-provide dito, dito. Bilang producer, katulad ng nasabi nila, mahirap din mag-prepare ng mga kailangan namin gamitin para sa aming teleserye. I am Jonna Marie Ricafort and I'm the female lead in our teleserye. Ang mga struggles and experience na naranasan ko habang uma-acting ay ang pahirapan at nakaka-pressure na pagsasaulo at pagdi-deliver ng mga lines. Nag-struggle din ako kasi kailangan maging genuine yung emotion and feelings ko. I'm Cyrus Adrian Reyes. I'm the male lead in our teleserye pitch. Ang naging struggle at experience ko is being actor is sobrang hirap kasi nakaka-pressure kasi nanonood yung mga tao sa akin kasi tapos nakakayaki direct kasi lagi ako nagkakamali at hindi ko solo yung mga script tapos mahihiyain tapos ganun. Yun lang, kahit yung simple lang siya pero ang hirap niyang gampanan, yun lang. Thank you. Ako si Richmond Karandang, bilang supporting actor ng aming teleserye. Ang aking experience is masaya kasi kahit wala akong lines is nakasama pa rin ako sa aming film. Ako naman si Rafael Lawrence Andal at bilang si Marcelino na ama ni Juanito. Naging masaya naman ang aking experience at ang struggles ko naman ay lagi kong nakakalimutan at nabubulol ako sa aking mga speech. Yun lamang. Ako si Carlo Borja, nagumanap bilang Alejandro na ama ni Carmila. Masaya naman ang aking naging experience kahit ako'y nabubulol. Sana magandang magiging kalabasan nito. Ako si Leslie Angie Pajarillo bilang Helena, ang mama ni Carmela. Ang struggle ko bilang actor is yung pagsasaulo. Kasi hindi ko naman agad mape-perfect yung pagsasaulo ng line. Ako si Alteras Invigiran bilang Anita, ang nanay ni Juanito. Ang struggle ko sa pag-fit namin ay yung minsan na nakakalimutan ko yung script at paulit-ulit na pag-video at yung ingay ng paligid namin. Tsaka yung part na may dugo na nahihiga sa damuhan, napakainit. I'm Marjorie Gonzalez bilang Alexandra na kaibigan ni Juanito. Ang struggles na experience ko ay ang pag-portray ng character. 1, 2, 3, go!